Amen. So, salamat po sa awitin po yun. At this time, dadako po tayo sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. Shall we pray? Lord God, we are so thankful once again for this moment na kami ay muli magkasama-sama ng mga kapatiran ng Diyos. Upang patuloy namin kayo, Ama, na sambahin at kilayan sa aming buhay ng Diyos sa araw na ito at sa dako po ito, Lord God. Nawa, Lord, ay napapurihan namin, O Lord, ang ipong dakilang pangalan, O Lord God, sa umaga po ng aming pananambahan at nawa ganun din sa hapon ng aming pong pananambahan, O Diyos. At Lord, gabayin niyo po kami, Lord, at pagpalain po sa nalalami pang mga gawain, O Diyos, sa hapon ito, lalo na po sa pangakikinig ng inyo pong mga salita, O Diyos. Gabitin niyo po, Ama, kasangkapan ng pagpapala ang Diyos, ang inyong pong lingkod na magpapahayag ng pong salita sa hapong ito. Purihin ka at ang lahat mo na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And we will now be seated. Okay? Magandang hapon po muli sa ating pong lahat. At alam ko na nabusog po tayo. No? So, busog po ba tayo? Amen. Okay. So, salamat sa mga kapatid na nagdala rin po ng pagkain, no? At bumabaha na naman ang ating tanghalian, no? So, sa tanghali po ito. Okay? At salamat din po sa mga kapatiran, sa inyong kagandahang loob, no? Sa pagkakanisan nyo na bigyan ng something ang inyong pastor, no? Sa iglesia po ito. Okay? So, maraming pong salamat. At busog po tayo lahat, no? Amen? Busog po tayo. Okay? So, mabubusog pa ulit tayo ngayon. Ang mensahe. Kaya hatid po sa atin, ating pong preachers, hapon po ito. Okay? So, kasi sabi ko, medyo kinahinap ng oras kanina, kaya sabi ko ay diretso na po tayo sa preaching of God's Word at this moment. Okay? Tama-tama ay mabibinyagan po, no, yung regalo po sa akin ni Brother Mark, no, na lapel, no, lapel mic. Okay? So, at kailangan ko natin kasi nilulong po yung ating pong mic, kaya tama-tama at meron po tayo lapel mic na magagamit po para po sa ating pong preacher. So this time, pagin na po natin po ating pong preacher sa hapon ito. Walang iba, kundi si Preacher Aaron Andrade. Amen! Yung lapel kasi ni Pastor, regalo ng Brother Mark yan. Kailangan si Pastor muna rin ang gumamit. Kapag ka po nasira yung mic natin, good afternoon po sa inyong lahat, and once again, happy Lord's Day po muli sa bawat isa. Tapusin po natin yung mensahe ngayon pong habol in just 10 minutes pag may malakas na amen. Tapos na po tayo, closing prayer na namin. Amen. Malakas ng amen. Ang tunay na Baptist ay malakas mag-amen. Kahit mga bata, Gohan, say amen. Where's Gohan? Sa Enrique, say amen. Amen. Bata pa lang, tinitrain na magsabi ng amen. Because ang tunay na Baptist is loudly saying amen. Yan po ang bumubuhay. Amen. Kita mo, pati si Kayla. Birthday lang ni Kayla, malakas na mag-amen. Ewan mo, pag sumulong pa yan at lumaki pa yung bata na yan sa pundasyon ng pananampalataya sa gawain ng Panginoon. What more yung pagsasabi niya ng amen? Amen. Kita mo yung tunay na gawain ng Panginoon, ang tunay na Baptist, nag-iingay. Pinagsisigawan, magsalita,
ng Panginoon. Once again, it's a privilege po na muling tumayo po sa inyo pong harapan. After a month, hindi po tayo umabot. Po kasi ang topic po natin is once a month na po yan. Tema po na ginagamit natin. Kaya, once again, it's a privilege po na muling tumayo sa inyo pong harapan this afternoon, na muling pinanghiram sa atin ng pastor mula sa Panginoon, through our pastor, na ipahiram muli ang kanyang pong pulpito at muli isinasalamin dito ang iyong pong sarili. Na kaya napakahirap na tumayo sa harapan ng pulpito. Amen? Kailangan paniwalaan ka ng mga sinasabi. Kailangan mas magaling ka doon sa politician, dahil yung politician kahit magsalita yan, hindi ko pa. Pero kapag ikaw ay isang preacher, kapag ikaw ay isang pastor, kapag ginagawin kasi gawain, dapat paniwalaan ka. Amen? Dapat yung sinasabi mo sa pulpito, isinasabuhay mo. Amen? Hindi yung mapipreach sa harapan, tapos hindi sasabuhay, hindi ka paniniwalaan. Amen? Kaya this afternoon po, shall we all rise? And I hope everyone has their own Bible. Let us open our Bible on Philippians chapter 2, verse 1 to 15. Ako lamang po ang babasa. For the sake of time, sundan niyo lamang po ang aking pong pagbasa in Philippians chapter 2, verse 1 to 15. Kung nandiyan na po, say aloud, amen? Amen. Ako po ang babasa. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Verse 4, look not every man on his own things, but every man also on things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6, who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. In verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Verse 9, wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Verse 12, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, but work out on your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you, both to will and to do his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among ye shine as lights the world. Let us pray. Heavenly Father, Lord Jesus, once again, we praise you, we glorify you, we put you to the most high, Panginoon. Ikaw po ay patuloy namin sinasambahin ng dakila. Salamat, Ama, sa pagbasa po ng iyong pong salita. Dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, gamitin mo lamang instrumento ang tagapagturo na nasa harapan. Tago mo siya, Panginoon. Sa iyong pong likuran, hindi siya makita, hindi siya maitaas, ngunit ikaw mag-glorify. Ikaw maitaas, Panginoon, sa kanya. Dalangin din namin, Panginoon, ang inyong salita ay malaya pong kumilos sa gawain pong ito, sa hapon ito. Ito mag-bless sa bawat kapatiran at sa mensahero na hindi pong gagawin. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. You may be seated po. Amen. Once again po, good afternoon po sa inyong lahat. At salamat muli sa pribilehiyo na tayo po ay makatayo to preach the gospel of Jesus Christ with the theme, Be a Good Steward. Napakaganda po ng ating pong tema sa ating pong binasa. Maalala natin mga kapatid, bago po natin basahin muli at balikan yung ating pong binasa sa Philippians chapter 2, verse 1 to 15. Sabihin mo muna sa katabi mo mga kapatid, am I obedient? Am I obedient? Amen. Bago pa tayo lumaho mga kapatid sa pinakamensahe ngayon pong hapon, tanongin mo muna yung kapatid, handa ka na ba? If you are ready, di ba?
Kailangan magising muna po yung ating pong mga natutulog dahil tayo po ay nabusog sa hapon pong ito. Mga kapatid, sa ating pong binasa, mga kapatid, dito po sa Philippians chapter 2, verse 1 to 15, maalala natin mga kapatid na ito ang sulat ni Apostle Paul sa church in Philippi. Kaya ang sabi niya dito mga kapatid, we will focus in verse 12. Sabi niya dito ni Apostle Paul, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out on your own salvation with fear and trembling. Sa ating pong tema, sa ating pong tema, be a good steward. I'm looking po na kung ano po yung magandang i-title ng aking pong mensahe. Pwede po kasing gawin, be a good steward of time, be a good steward of talent, be a good steward of money, be a good steward of your ministry, be a good steward of anything that you have. Napaisip po ako mga kapatid. For me to become a good steward, what attitude, what I must have before I become a good steward? What attitude should you have to become a good steward of your time? What attitude should you have to become a steward of your money? What attitude you should have to become a good steward of your talent? Sa ating pong binasa mga kapatid, the church in Philippi, sabi ko ni Paul, wherefore, as you have always obeyed, title po na aking pong mensahe, the secret of a good steward. For you to become a good steward, ano po ang sikreto para ikaw maging steward at maging good steward na meron ka? Be obedient. For you to become a good steward, mga kapatid, unang-unang sikreto na ibubulgar po ng Biblia sa inyo, para ikaw ay maging mabuting katiwala ng salita ng Panginoon, ng Word of God, ng church nito, first of all, choose to obey. You need to choose to obey. Mga kapatid, sa ating binasa, minsan, masarap yung mag-expect tayo ng matindi sa Panginoon. Ang taas ng expectation natin sa Panginoon. Panginoon, ito po yung nais ko sa aking pong buhay. Ito po yung gusto kong marating sa aking pong buhay. Ito po yung blessing na gusto kong matanggap sa aking buhay. Ang tanong, sumusunod ka ba? Amen. The real question in your life, are you following? Are you obedient? Makita natin mga kapatid in verse 2, that the church in Philippi, they obeyed. Masarap na masahe ng biyaya ng Panginoon when we obey God. Baka kung minsan, sobra-sobra ang expectation natin sa Diyos without obedience. Sa mga magulang, mahal na mahal po ninyo ang inyong mga anak, especially if they are obedient. Kung sila po ay sumusunod patuloy sa inyong inuutos, sa inyong po mga rules sa inyong tahanan, iba po, i-treatment nyo sa anak na obedient. Amen? If they are not obedient, if they are disobedient, iba po, pakitungo ng magulang. Matabang. Kaya nga, if you want to enjoy the blessings of God, nais mong pagpalain ka ng Panginoon, nais mong i-bless ka ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa iyong buhay bilang estudyante, sa iyong buhay bilang may relasyon, sa iyong buhay bilang may pamilya, sa iyong buhay bilang isang negosyante, choose to obey God. Wala pang ibang option. Ang taas po ng expectation natin sa Panginoon. Yung nais natin sa Panginoon, ibigay sa atin yung mga bagay na ganito, i-grant mo to, Panginoon, itong panalangin mo. But are we obedient enough? Amen. And that's the secret of good stewardship. If you want to become a good steward, be obedient first to the word of God. The Church of Philippi, mga kapatid, nakita natin yung letter ni Paul. Mabasa ko na. And the important verse, mga kapatid, na nais ko iwan this afternoon, ang sabi po sa Deuteronomy chapter 11, verse 26-28, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I commanded you this day. And the curse, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after gods which you have not known. Wala pong ibang option, mga kapatid. Ang tanging option mo lang na meron ka is to obey or to disobey God.
at the trigger, mga kapatid, na magde-determine ng pinagpalang buhay ay ang pagsunod o ang pagsuway. If you really want to be a blessing of God, if you really want to have your blessing of God in your life, then choose to obey. Lagi natin piliin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, at sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kung gusto mo, ikaw ay matawag na good steward in this theme of our church this month, choose to obey. Maging mabuti kang katiwala, obey the commandments of God. Be obedient, be an obedient young people, be an obedient adult to the Word of God. Maaari ba na ang isang katiwala ay maging katiwala na hindi sumusunod? Yes, pwede kang tawagin katiwala. Yes, pwede kang tawagin steward. But not a good steward. Minsan nagtatanong tayo, bakit hindi tayo pinagpapala ng Diyos? Bakit nagtatanong tayo, ba't parang ang tabang ng Panginoon sa ating buhay? Bakit parang ang lamlam ng biyaya ng Diyos sa ating pong buhay? Ang magandang tanong, mga kapatid, kaysa tanongin mo yan kung bakit malamlam ang Panginoon sa iyong buhay, at tanongin mo, mga kapatid, sumusunod ka ba? Are you obedient enough? Ang pagsunod ay gawin kung anong sinasabi ng Panginoon. Ang pagsunod dapat ay masaya sa puso. You are happy. Hindi napipilitan. Sino ba ang nag-uutos? Sino ba ang nag-uutos sa atin, mga kapatid? Sino ba ang Diyos sa ating buhay? Who is God in your life? Bakit tayo narito ngayon? Bakit tayo narito ngayon sa gawain ng Panginoon? Because we choose to obey. Sabi sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exalting one another, and so much the more as the day approaching. Narito tayo dahil tayo ay sumunod sa ating pong Panginoon. Amen? Narito po tayo ngayon sa afternoon service because we are obedient. And tandaan natin, mga kapatid, that the gauge, ang gauge po ng Christian maturity sa ating pong gawain, mga kapatid, ang sukatan na ikaw po ay matured ng Kristiyano ay hindi ka lang sa umaga nagsisimba sa church. Ang sukatan po ng isang maunlad at isang pong matured na Kristiyano ay naglilingkod sa Panginoon in the afternoon service and in prayer meeting. Amen. Amen. Kasi kung sasabihin natin, mga kapatid, we are serving Jesus Christ, tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang mga Catholic, nagsisimba rin sa morning. Except Muslim. Sisimba rin sa morning ang Seventh-day Adventure. Amen? Morning din sila eh. Pero if you are a mature Christian na isa pong gauge at pagtandaan na ikaw po ay sumusunod sa Panginoon after the service, prayer meeting, you are available, you are present. Amen. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, wala pong informal service sa gawain. Ang afternoon service is same as important with the morning service. Ang linggo po ay araw ng Panginoon. Hindi ko sinabi na ang linggo po, morning lang, araw ng Panginoon. No, it's not. The whole day of Lord's Day is Sunday, morning and afternoon service. Amen? Amen. Ayan po, ang paglilingkod na may maturity. You are present. Amen. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil yung prayer meeting po natin, dumadami na po. Amen. And it's a good sign that Jesus Christ is blessing this church. Not only in attendance, but also in His spiritual growth of its members. Amen. Ito natin yung changes sa prayer meeting. And nakita po natin yung power meeting. Amen. Nakita mo yung ginagawang kapangyarihan ng Panginoon through prayer meeting. Siya rin ang naglalagay muli ng mga member. Siya naglalagay din sa puso, hindi si pastor, hindi si preacher. Si preacher, si pastor, grade 1 pa lang ako, hindi pa ako pinapanag, preacher si pastor. Pero nangungusap sa'yo, hindi po yung pastor, hindi po yung preacher. Yung Panginoon Kristo. Ang kumakausap sa yung puso. Amen. Hindi po si preacher. Hindi po kahit anong galing ng preacher, kahit mga angos pa yun. Kung hindi ka susunod, hindi ka susunod eh. If you are not obedient enough, hindi ka talaga susunod. Young people, listen to this. Kung ikaw ay gusto mong pagpalain ng iyong buhay, choose to obey. Grabe
There is a curse and there is a blessing. Choose now. Amen? Salita po ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi nagbibiro. Ang salita po ng Panginoon ay seryosong bagay. Ang nais po ng Panginoon sa bawat isa ay tumago sa pananampalataya at sumulong sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, hindi ako lalago dito sa Manila. Nung ako po'y nasa Manila, hindi ako lalago eh. Isipin mo, sweldo mo, ganito kaliit. Tapos makakapag-church pa ako sa Caloocan once a month. Tapos hindi pa ako makauwi dahil wala pang masahe. Lord, sabi ko, hindi ako lalago dito sa Manila. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-uulang po ako ng cellphone. Ayun po yung naging trigger na para ako po'y bumalik. Kinakalabit na ako ng Panginoon. Bumalik ka sa Sambales kung gusto mo talaga lumago. Nandun yung church na kinabibilangan mo. Dun yung church na maaari mong gagamitin ka ng Panginoon. For you to grow. At sa trabaho, mga kapatid, meron din po requirement. Sabi ko, Panginoon, hindi ako lalago dito. Hindi ako magkakaroon ng blessing sa trabaho na to. Kung puro trabaho lang. Amen. Anong ginawa po ng Panginoon? Dinala po ako sa Sambales, umuwi po ako, nagtyaga po ako magtrabaho sa Dashan, nagtyaga po ako magtrabaho sa Juten. Ano po, maliit po yung salary. Tinry ko pong i-pursue yung course ko, yung pagiging customs. Nagtatrabaho ka sa customs. Ano po, doon naman, madumi naman yung trabaho. Right. Sabi ko, Panginoon, maselan niyo po ako sa trabaho. Bago po ako pumili ng trabaho, young people, listen to this before you graduate. Bago po ako pumili ng trabaho, I will always ensure Sundays for Lord's Day. Huwag po tayo maniwala, mga kapatid, especially you, young people, you will become professional soon, you will handle your degree. Huwag po tayo maniwala na walang trabaho, na hindi magre-require sa iyo ng pumasok ng linggo. Marami pong trabaho mag-offer sa iyo ng linggo. But it is in your option if you will obey or not. Ang requirement ko po sa trabaho, kailangan walang pasok ng linggo. Pangalawa, salary. Pangatlo, magandang time. Kailangan meron kang prayer meeting. Hindi po pwede may trabaho ka, tapos prayer meeting wala ka. Hindi ka nagagamit ng Panginoon sa gawain niya. That is power meeting. Yan po nagpapalago sa gawain ng ating pong church. Yung pagkakaroon po natin ng malasakit sa pagdadalangin natin. Two things lang, mga kapatid, sabi nun. Makita po natin dito Philippians chapter 1 verse chapter 2, Philippians chapter 2 verse 1 to 11. Number 1, ano po makikita natin? The harmonious Christ-like obedience. In verse 1, makita natin, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord, of one mind. Harmonious Christ-like obedience. Obey in one accord. Obey in one mind. Obey in same love. Obey with lowliness of mind. You want to become a good steward. You want to become a good servant of Jesus Christ. You want to become an obedient servant. Huwag po tayo magpa-importante sa gawain ng Panginoon. Hindi pwede sa gawain ng Panginoon ang boastful. Hindi pwede sa gawain ng Panginoon ang prideful. Hindi pwede sa gawain ng Panginoon ang mayabang. Kahit anong meron kang degree, kahit magla-cum laude ka pa, summa cum laude ka pa, sana cum laude ka pa, kung mayabang ka naman sa gawain, hindi ka rin gagamitin ng Panginoon. Ang ginagamit sa Panginoon, yung may Christ-like obedience. Be humble. Show humility in obedience. You can easily obey if you are boastful, and you will surely not obey if you are not humble enough. See verse 8, tignan po natin yung verse 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. God will not use a boastful person, nor a high-minded person, or a prideful steward. God is willing to be more excited in those servants that has a humble heart. Yes, mga kapatid, our team, be a good steward, but the question first, are we humble to become His steward? Nung tayo po ay naligtas, nung tayo po ay tumanggap ng salvation ni Jesus Christ,
Tayo po ba ay may kababaan po? To have a Christ-like obedience. Kung sa labas ay ikaw ay boss, Kung sa labas, ikaw ay manager. Kung sa labas, ay ikaw may katatayuang tao. Kung sa labas, ay ikaw ay isang tao may posisyon sa lipunan. Are we humble enough to become His good steward? Are we humble enough for our lives to be used with humility? Na kapag ikaw ay pinaglinis sa church, you are willing, you are happy. Amen. Kapag leaders ka, isang kagalangan mo dapat na naglilinis ka sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ay na-assign ng cleaners, happy ka dapat next week. Kasi ikaw ang mag-o-offer eh. Amen. May bonus ka pa, nire-recognize ka pa sa church. Na-recognize ka na ng Panginoon, nire-recognize ka pa ng church. Kapag nagbibigay ka ng snacks sa kid, happy ka dapat. Kahit anong maibigay mo. Diba, kahit minsan dumami yung bata, pag-pray po natin na dumami, hindi talaga umasya yung merienda eh. Yan pong i-design natin, na dumami po ang mga bata. Amen. Kung may gagawin tayo sa Panginoon, we must have the humble heart. We must have the humility. See the problem, mga kapatid? Ito po naging problema. This is what I observed. Maraming kabataan nowadays, kapag pinagsabihan ng guardian, kapag pinagsabihan ng magulang, hindi po sila receptive dun sa payo ng kanilang magulang. Ano po ang sinasagot ng mga kabataan, ng karaniwang sagot ng kabataan sa magulang? Na pinagsabihan sila. Ang tanging solusyon ng isang kabataan ay to rebel against their parents. Is to rebel against their guardian. Pero ilang kayang kabataan ngayon, sa hapon na ito, magsasabi, Panginoon, I will obey. I will follow you. Kabataan, hindi ka pag-graduate. Pag graduate ka na, meron ka ng degree. You're now holding a certificate. Meron ka ng diploma. Pag ikaw ay tumutong sa profession na ikaw ay natutong humawak ka ng pera, are you humble enough na ibalik sa Panginoon yung nararapat na para sa Kanya? Amen! Humble ka ba na para ikaw ay gamitin palalo ng Panginoon sa gawain, ay matututo kang ibaba ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon? We must have a Christ-like obedience. Number 2, mga kapatid. Unswerving obedience. In verse 12, basahin natin yung verse 12, mga kapatid. Wherefore, my beloved, banghay-banghayin po natin yung verse 12. Sundan niyo po ako in Philippians chapter 2, verse 12. Unswerving spirit, unswerving obedience, sabi niyo sa verse 12. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed. Bigyan po natin ng emphasis. As you have always obeyed. Nakita natin mga kapatid na itong mga members of church sa Philippi ay nagpatuloy, tuloy-tuloy sa kanilang pagsunod, laging sumusunod. Kamusta ang attendance natin sa church? Are we present? Always. Are we present in prayer meeting? Are we present in soul winning? Are we present in prayer breakfast? Are we present in prayer warrior? Ladies prayer warrior. Sa church sa Philippi, mga kapatid, sabi ni Paul, wherefore, my beloved, as you have always, kamusta ang ating tithing? Are we consistent in our obedience to God? Are we consistent? Ano pa po, makita natin mga kapatid? In verse 12. Verse 12 lang po mga kapatid, focusan po natin. Sabi rin mga kapatid, in verse 12, makita natin, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not us in my presence. Amen. Wala po si Paul. Makita natin mga kapatid, the integrity. Even if no one is looking at you, you are still obedient. Even if the pastor is not there, even if brother is not there, even if sister is not there, even if sister is not present, even if brother is tired, you are still doing your ministry to God because you have the integrity that you will do even if no one is looking. Not as in my presence, as you have always obeyed. Not as in my
presence. Kahit wala ako, nanatili kayo sumusunod. Tuloy pa rin po ba ang ating pong gawain kung wala pa ang ating pong pastor? Wala natin, hindi po ba tayong may integrity sa Panginoon? Even if no one is asking us to. We will still continue. We will still continue to serve God. Kahit hindi na masaya ang buhay mo sa pamilya mo. Panahon po nito mga kapatid, siguro yung mga church sa Philippines, masaya sila. Masunod. Kasi may nagmo-motivate sa akin. Diyan si Paul. What happens kung nawala si Paul mga kapatid? Wherefore, as you have always obeyed, not as in my presence. Ano po makita natin mga kapatid? Obedient even if, obedient even if no one is asking you to do those things. Ano po makita natin mga kapatid in verse 12? Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more. Amen. But now much more in my absence. Amen. Exceeding obedience. Always, lagi, consistent obedience. May integrity. Even if wala dyan, tuloy-tuloy ang obedience. Ano po nangyari? Exceed. You go extra mile with your obedience. Mas lalo ka pang sumunod sa Panginoon. Work out your own salvation with fear and trembling. Sabi nito mga kapatid, higitan pa natin ang ating pong pagsunod. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagbibida-bida sa gawain. Hindi po yun mga kapatid. Ang sinasabi nito mga kapatid ay mag-excel ka sa iyong ministry. If you have something for God, if you have a ministry that you think that you can help the church, meron ka naiisip, meron kang idea na sa tingin mo, ikagaganda ng gawain at Tabernacle Baptist Church, reach out to your pastor. Mag-excel ka sa iyong obedience. Meron kang gusto mangyayari sa church eh. Meron kang nais imongkahi. What if i-approve ni pastor? What if gamitin ka ng pastor upang yan ay maging akagamit-gamit sa gawain at mas magpatuloy niya lumago ang gawain ng church? What if not? Paano naman kung hindi? Sayang yung meron ka. Sayang yung meron ka. Kaya dapat mag-exceed pa yung mga kapatid yung ating pong obedience. Higitan pa natin ang ating pong paglilingkod in teaching, in preaching, in song leading, in music, in giving, in soul winning, in discipleship. Kaya nga sabi mga kapatid ng Ephesians chapter 6 verse 6, not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Mula sa puso mo gagawin. You go extra mile with your obedience to Jesus Christ. Amen. Yung patuloy mong paglilingkod sa Panginoon even in afternoon service, na parang ang hirap sa road. Kasi siyempre kung minsan hindi ka naman sanay pa na mag-afternoon service, pero ginagawa mo, sinisimulan mo na ngayon. Yan ay step na ng Panginoon. Yan ay tawag na ng Panginoon sa iyo na mag-go extra mile ka, even if no one is looking. Even if no one is asking you to go in prayer meeting, you are there in prayer meeting. Minsan ito po'y masakit yung lagi may papaalala sa atin. Wednesday po may prayer meeting. Wednesday po may prayer meeting. Kung na mag-print tayo ng tarpaulin, Wednesday po may prayer meeting. Even if no one is asking you to do, you excel. You have the integrity to obey God. Find ministry that will help the church to become more powerful. Na mas lalong lumago. Na mas lalong umusad lalo na ang gawain through you. Ang problema, we are exceeding not in obedience, but we are exceeding in disobedience. Ito po yung masakit mga kapatid. We are exceeding in disobedience. Sa choir, wala tayo. Sa choir, nandito tayo, next week wala. Sa tithing, minsan may tithes, minsan hindi na natin naibigay. Perfect pass yun. Pero salamat sa Panginoon dahil nga magandang resulta ng ating pong ginagawa na pagpapatuloy na paglilingkod sa Panginoon. Nakikita natin ang blessing ng Panginoon sa ating pong church. Amen. Lumalago, sumisigla, lumalakas ang ating pong gawain. Dati hindi nag-amen, ngayon nag-amen na. Pati bata nag-amen na. Dati tahimik ang Tabernacle Baptist Church. Ngayon ipinag-iingay na ang salita ng Panginoon. Alam mo, hindi mas maganda na dapat magreklamo
reklamo tayo ng mga kapitbahay dahil tayo ay maingay. Kaysa naman yung may reklamo tayo dahil lang sa mga walang kwentang bagay. Mas maganda na mga kapitbahay ay may reklamo tayo dahil itong church ito ay nag-iingay and surely God will prevail. At alam kong isipin ang ating paligid. As long as we're doing right for Jesus Christ. As long as ang pinag-iingay natin ay ang magsasabi ng amen, ang magagandang awit kaysa naman ang inaawit dito ay mga rock songs. Amen. Sabi ko dun sa amin sa Tamalo, napakatindi ng sanlibutan. Tama yung bahay, sa kabilang bahay, tugtugan, ang lalakas ng music. Tapos mahihiya ako na lakasan yung preaching ng mga verse. Lakasan ko yung preaching. Patugtog tayo ng speaker na may mga preaching ng God's Word. Amen. What if may makarinig doon? Doon sila natin tax. Dahil sa speaker. Kaya po mamaya, bumili po kayo ng speaker nyo. Amen. Patugtugin niyo po, i-play niyo po yung mga speaker nyo sa inyong mga tahanan. Kailangan po nag-iingay mga Kristiyano. Sila na, hindi sila nag-iingay. Ipag-ingay yung mga worldly songs eh. What if tayo mga Kristiyano, ipag-ingay natin sa ating mga tahanan, yung salitaan ng Panginoon, yung mga preaching na naririnig natin na sa tingin natin ay makakapag-bless, makakapag-save ng souls ng ibang tao. Huwag po natin ikahiya yan mga kapatid. As a conclusion, it is not a multiple choice question. The only thing is to choose to obey. Walang ibang pagpipilian. But God still has given us a free will, mga kapatid. When you obey God, God will bless you. When you disobey God, God will curse you. Sinabi po yan ng Deuteronomy. Rod, grabe ka naman sa preaching. You are so harsh in preaching God's Word. Pwede bang gumamit ka naman ng mga magagandang salita na kung saan ang aming tenga ay mas maipag-ihele? No, it's not, mga kapatid. Ang salita po ng Panginoon, maalala natin, nung sinabi po ni Paul, nung si Paul po ay nagsalita sa mga philosopher na itong mga tao na ito ay matatalino, sabi po ni Paul, and my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom, but in demonstration of spirit and of power. Amen. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the wisdom of God. Amen. Amen. Ang salita po ng Panginoon, ito matarap sa puso ng mga. Ang salita po ng Panginoon ay nangungusap sa puso ng bawat nakikinig. Hindi po si picture. Amen. It's the Word of God. It's the work of the Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid, and lastly, ganda po ng preaching ni Pastor na natandaan ko last week. Sabi nito sa 2 Corinthians chapter 2 up to 4 verse 2 as for the preaching of our pastor. Moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. And for the challenge this afternoon, mga kapatid, you can be faithful enough. You can be a good steward enough. You can be a good steward of His Christ if you will not obey. Amen. Always choose to obey the Word of God. Amen. 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 What a preaching. Amen? Amen. Amen. So nakakatuwa po, no? Responsive tayo, no? So sa preaching. Okay? So salamat, Preacher Aaron. No? So sa mensaheng no, sa hapon. Okay, I know we are blessed. God has given us victory this day. Sa gawain. So tayo po lahat ay tumayo at magwakas po tayo. No? So sa pangbukas na panalangin sa pagkakataon ito. Okay, so siguro ilingin na rin natin si Brother Joey, no? Preacher Joey. Magwakas po sa atin sa panalangin. Okay, so salamat po sa lahat. No?
Amen. Po, what a powerful preaching, driven and led by our dear God. So, mga kapatid, manalangin tayo bilang pangwakas sa ating gawain. Ngayong hapon, dakilang Diyos, muli kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon. Thank you for thy words. Thank you for reminding us again to become faithful. Not only a good steward, but faithful stewards of your talents, of your gifts, and everything, O Lord. Salamat po sa inyong mga ginamit na mensahero ngayong maghapon, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Patunay nga po, Panginoon, na kami po ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang bagko sa mga salita na nagmumula sa iyong bibig. Thank you once again for this wonderful opportunity na muli kayo po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na naglaan ng kanilang oras at panahon upang makapakinig ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, ito po ay maging gabay namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Hindi lamang po kami tagapakinig, bagkos tagagawa po ng inyong mga salita. Lord, sa aming pong paghihiwalay, kayo po ang siyang mag-ingat sa lahat ng naririto as they travel back sa kanila pong mga tahanang, Panginoon. Kayo po ang siyang maluwalhati sa buong maghapon. In Jesus' mighty name, Amen.